sa second person ng isang Diyos, kung saan may isang Diyos tayong kinikilala at yon ay malinaw na ating pinangahawakan sa isang tinatawag na ecumenical creed na bahagi siya. Yon ay walang iba kundi ang Apostle Creed. Doon tayo nakabase sa ating pag-aaral dito sa Katekismo. Napag-aralan na po natin ang patungkol sa Diyos Ama at ngayon naman ay sa Diyos Anak. At dito ngayon ay Lord willing, tapos na tayo patungkol sa the Son o ang bugtong na anak. Ngayon ay ating pag-aaralan ngayon ito. Okay? Pero bago yon, nais kong basahin muli sa inyo ang Apostle Creed para maintindihan po ninyo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa. At kaya sa Kristong bugtong na anak niya at ating Panginoon. Na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ninilibing, bumaba sa dako ng mga patay. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ito po ay tinatawag na Apostle Creed. At ang Apostle Creed po na ito ay nagpapakita sa atin na kung saan ay pinapakita nito na mayroong isang Diyos sa tatlong persona. At ito ay tinatawag na ecumenical creed para ipatunayan na sa panahong iyon ay pinormulate na mayroong one God in three person. Itong three person na ito ay pare-parehas na sa essence ng pagiging Panginoong Diyos, pero magkakaiba sila sa persona. Kung familiar kayo rito, doon sa naagis na nating reliyon, parang pinapakinggan ito, hindi po ito sa kanila, kundi ito ay para sa tinatawag na Universal Church. At doon galing yung salitang word na Catholic. Hindi natin dapat ipagkamali na ito ay credo ng Roman Catholic, kundi ito ay para sa Catholic, Universal Church. The word Catholic means Universal Church. And we are part ng Universal Church. Ngayon, kung ating titingnan, yung kaduduluhan ng Apostle Creed ay may nakalagay na ganito. Doon sa Article 6 and 7, ganito po ang sabi. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Article 7, mula roon paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Ngayon gusto nating tingnan ito mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa Lord's Day 19. Ibig sabihin, araw ng Panginoon, 19. We are now in the Lord's Day 19. There are 3 questions na gusto po na ipaunawa sa atin when it comes to the Apostle Creed na pinag-aaralan natin. Kaya ngayon sa Lord's Day 19, ang pag-aaralan natin, Christ is the head of His church. Napakagandang maintindihan na Christ is the head of His church. Sino po ba yung pinakaulo ng church? Sa Roman Catholic, ang head ng church nila ay Pope, which is unbiblical because their interpretation in Matthew chapter 6:16, the vicar of Christ daw ay walang iba kundi ang Pope. And the Heidelberg Catechism is vehemently objected itong ganitong mga bagay because there is one head of the church. Meron lamang pong isang ulo ng iglesia o ng simbahan. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ang pastor, hindi po ang sino mang saint, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Why? Because the church is the body of Christ. Typologically, tinuturo ng Bible na tayo ay katawan ni Kristo, ang church. At siya ang ulo ng church. Huwag din natin ipagkamali doon sa nagkiklaim na sila daw ang church ni Kristo.
Hindi po yon ang pinaka-biblical na aspeto. Because the word church or ecclesia, meaning, called ones. Yung mga tinawag. Sila yung mga pinili ng Diyos Ama, sila yung tinubos ni Kristo Jesus, sila yung binorn again ng banal na Espiritu. Kaya ngayon, dun sa question and answer 50, o yung katanungan at sagot 50, ganito ang tanong. Bakit naman idinagdag sa Apostle Creed, and I quote, sisipiin ko po, eto po yon, at nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Asan ba ang ating Panginoong Hesukristo ngayon? Napag-aralan po natin sa nakaraang pag-aaral natin na the omnipresent of Jesus Christ, nasa lahat ng dako siya. Siya ngayon ay nakaluklok sa trono ng kalangitan. Nasa kalangitan po ang ating Panginoong Hesukristo. Nakaluklok po siya sa trono ng kalangitan. Kaya doon sa Apostle Creed, nilagay doon yung Article 6 na nasabi doon, at nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Ano ba yung sagot dyan? Sapagkat si Kristo'y umakyat sa langit. Bakit po? Upang siya ay maging puno o ulo ng kanyang iglesia. Na sa pamamagitan niya'y pinamamahalaan ng Diyos Ama ang lahat ng mga bagay. Now, there are two principles na dapat nating maintindihan sa sagot dun sa tanong na bakit nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos si Kristo? Meron pong dalawang sagot. Una, totoo na ang ating Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit. He was ascended in heaven. Napag-aralan natin po yan sa Book of Acts chapter 1. Ang sabi ng mga anghel doon sa mga disipulo, habang nakatingin ang mga disipulo sa pag-akyat ni Jesus Christ papunta sa langit, ang sabi ng dalawang anghel, yung Jesus na nakikita nyo na yan, siya ay muling magbabalik. Ngayon, napag-aralan natin, for the past Sunday schools po natin, nakita natin na talagang si Jesus, after he resurrected, nag-stay siya ng 40 days dito sa lupa. And after 40 days, doon siya nag-ascended sa heaven. Kaya malinaw na ang ating Panginoong Hesukristo ngayon, sa kanyang pagiging man o God, man, the God, the man, dalawang katangian, the two nature of Jesus Christ in His person, Diyos siya at saka tao siya. Hindi yun natin mapaghihiwalayan. Ngayon, nasa heaven siya. Napag-aralan na natin na hindi naghihiwalay ang pagiging man and God ni Jesus Christ. Despite na si Jesus ay nasa langit, despite na si Jesus Christ ay nasa heaven, ang kanyang pagiging God at kanyang pagiging person ay present saan? Sa lahat ng mananampalataya. Saan pa? Sa lahat ng lugar. Alam niyo po, sinagot yan ng question and answer 48 Now listen carefully. Ang sagot doon, subalit, kung ang kanyang pagkatao, yung pagkatao po ni Jesus, ay hindi kasama sa kung saan man ang kanyang pagka-Diyos, nangangahulugan ba na ang dalawang kalikasang ito ni Kristo ay magkahiwalay sa isa't isa? Pinag-aralan natin na si Jesus Christ ay nasa heaven. Tama po ba? Pero bakit sinasabi natin na si Jesus Christ kasama natin? Parang ang hirap yatang intindihin nun. O lahat kayo rito nag-aaral, nakapag-aral. Parang paradox siya eh. Ibig sabihin, parang meron siyang nagkokontra siya. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay nasa heaven, pero bakit kasama natin siya? Tama po ba? Bakit kasama natin ang ating Panginoong Hesus? Okay? Kasi, ang sagot ay ito. Hindi magkahiwalay ang pagiging Diyos at ang pagiging man ni Jesus. Bakit po? Sapagkat kung ang pagka-Diyos ay hindi nalilimitahan at nasa lahat, based on Acts 7:49 and Matthew 24 verse 30, nangangahulugan na ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nalilimitahan ng kanyang pagkatao.
Hindi nalilimitahan ang kanyang pagkatao, kaya't siya'y nasa katawang tao at nananatiling kaisa ng kanyang pagka-Diyos. Pinag-aralan natin in the book of Acts chapter 17, sabi niya, hindi nananahan ang Diyos sa ginawang templo ng tao. Tapos meron tayong tiningnan na ang kanyang luklukan ng kanyang upuan ay ang kalangitan. Tapos ang tungtungan ng kanyang paa ay ang lupa at ang sanlibutan. Ngayon, kapag sinabi natin na si Jesus Christ ay nasa heaven, nakaluklok doon, ang ibig sabihin lang po nito, yung kanyang pagiging Diyos at kanyang pagiging man, hindi siya naghihiwalay. Ang katunayan, yung promise ni Jesus Christ in Matthew chapter 28, verses 20, ano sabi doon? Lo, I am with you always until to the end of this world. Ano sabi niya ron? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. And He is Emmanuel. In Matthew 1:23, meaning God is with us. Kaya ngayon, si Jesus Christ ay umakyat sa langit upang siya ay maging puno o ulo ng kanyang iglesia. Paano natin malalaman yun? Nasa heaven si Kristo. Pero nandito yung church sa lupa. Pero bakit siya pa rin yung head natin dito? Bakit hindi ang pastor? Bakit hindi ang pope? Bakit hindi ang pinakamatalinong nagkukumpes na tagapagtindig o tagapagtayo ng isang simbahan? Hindi ho ganon. Ang turo ng Biblia, si Kristo ay umakyat sa langit upang siya, si Kristo, ay maging puno ng kanyang iglesia. Please open your Bible in Ephesians 1, verses 20, tapos punta tayo ng verse 22. Efeso chapter 1, if you want to open your Bible, in the epistles of Ephesians, chapter 1, ganito ang makikita natin. Ephesians chapter 1. Now listen to the word of God through Apostle Paul. Ephesians chapter 1, verse 20. Ang sabi niya ay ganito. Ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Napansin niyo? After resurrection, si Jesus Christ in verse 20 ay nakaluklok sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Tapos sasabi ho ng verse 22, ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan o ang prinsipe ng papawirin. Saan? Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Mga kapatid, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. Kung nakapailalim kay Kristo ang lahat ng bagay, ibig sabihin, si Kristo ay nasa heaven, pero siya ang patuloy na nagro-rule, naghahari sa buong mundong ito. Nothing happened apart from the will of God. And no one can thwart the works of Jesus sa mundong ito. At ang isang kasunod na dinuktong sa verse 22 ay siya ang ginawang ulo ng iglesia. He is the head of His church. I am not the head of this local church. Jesus Christ Himself is the head of this church. Kaya ngayon, ang una nating makikita, nasa heaven si Jesus Christ, pero siya ang nagro-rule sa kanyang iglesia. Ngayon, sa ating pag-aaral sa mga susunod, paano ba nagro-rule si Jesus dito sa lupa? If you remember, in the book of Matthew, chapter 17, ano ang sabi niya ron? Open your Bible in the book of Matthew. Ano sabi niya ron? Sinabihan niya ang kanyang mga alagad. At chapter 16. Ano ang sabi ron? Sa chapter 16, sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Pagdating ng chapter 18, meron pong binanggit doon.
Ang sabi doon sa Matthew 18 verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Nakita niyo yung punto natin? Si Jesus Christ, hindi pa siya namamatay dito, hindi pa po siya nagre-resurrect, hindi pa siya pumupunta sa langit. Pagkayari niyang sabihin sa Matthew 16, Now, Peter, upon this rock, I will build my church, and even in the gates of heaven cannot prevail, or close, or destroy my church. Tapos sinabi niya, doon sa binasa natin sa Matthew 18, verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. And this is definitive. Hindi po siya gray area, hindi po siya tinatawag na subjective. Mapaka-objective ng pagkasabi ni Jesus Christ. Ako'y laging kasama ninyo, sabi niya. Saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. Ako'y kasama nila. Naroon akong kasama nila. Ngayon mga kapatid, if Jesus Christ is the head of the church, when the church are gather, ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo kasama natin. Amen? Nandito siya. Kasama natin siya. Kaya nga, when the church are gathered and the Word of God tinuturo, pinapaliwanag, Jesus Christ Himself, ang katotohanan, nagsasalita po siya sa atin through the written Word of God. Amen po ba? Kasama natin siya. Yan ang promise ng Lord. Kaya ngayon, kung titingnan natin, yung pangalawa, na sa pamamagitan ni Kristo, pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano ang sabi ng Matthew 28 verse 18? Tingnan po natin ang Matthew 28 verse 18. This is coming from the mouth of Jesus Christ. In Matthew chapter 28 verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang linaw, di po ba? Ang sabi ni Jesus Christ, ibinigay na sa akin ang lahat. Hindi lang ho kalahati. Hindi lang ho kalahati. Lahat po, ang sabi niya. At sinabi ni Jesus Christ ito, bago siya pumunta sa heaven, mag-ascended into heaven, at pumunta sa kalangitan, ang sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Ayun ang sabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. All authority, ano sabi? Are given to me. Ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Saan? Sa langit at saka sa lupa. So, sino ho ngayon ang nagro-rule? Sino ho kaya ngayon ang naghahari? Sa usapin po natin ngayon, sino ang nagro-rule? Sino ang naghahari sa kanyang church? Si Kristo. Sino ang naghahari sa mundong ito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung si Kristo, lagyan natin ng konting twist ng konti yung pinag-aaralan natin dito, sasabihin ng iba, hindi Diyos si Kristo. Tama? May mga ganun eh. Sabi, hindi raw Diyos si Kristo. Sabi ng iba, hindi si Kristo ang tinatawag na full authoritative sa loob ng simbahan. Hindi yun, mali ho yun. Nung sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Ibig sabihin po, lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan ng kanyang pagiging Diyos ay nasa kanya. At siya ang nag-rule at naghahari sa kanyang church. Kaya lahat tayo ay nasa ilalim ng pagpapasakop kay Jesucristo through His Word na siyang ating sinusunod sa ating iglesyang ito. Amen? At kahit po sa unbeliever, nasa kamay sila ng ating Panginoong Jesucristo.
Even in the natural disaster, nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa mundong ito ay hindi nangyayari nang hindi nagdaan sa panukala at kalooban at pahintulot ng ating Panginoong Diyos. Nakuha niyo yung punto? Kahit sa individual na buhay ng mga unbelievers, kahit at higit sa lahat sa paghahari ni Kristo sa kanyang biyaya through His Spirit and His Word sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya malinaw na doon sa article ng Apostle Creed na sinabi doon, bakit idinagdag ang nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos? Ibig sabihin po nun, si Kristo po ay powerful. He is authoritative. He is the ruler. He is the head of His church. And not only for His church, but also sa lahat na nangyayari sa mundong ito. Amen po ba? Di ba ang gandang pagtiwalaan itong artikulong ito na nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos? Now, further, in question and answer 51, ang sabi po rito, ano naman ang kabutihan para sa atin nitong kaluwalhatian ni Kristo na ating puno? Yun yung ano bilang puno, bilang head ng church, ano naman yung kabutihan para sa atin? Ano ang practical application nito sa atin? What is the practical application na si Jesus Christ ay head ng church natin? Ito ang sagot. Una, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay ibinahagi niya ang makalangit na mga biyaya sa kanyang mga hinirang. Alam niyo, ang practical application nito sa church, ang lino po. Yung pong banal na Espiritu ay ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo po, every one of us here, meron po tayong banal na Espiritu na ibinigay si Kristo. Amen po ba? Nang tayo ay na-born again, kapatid, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Ang sabi ng Ephesians 1, verse 11 to 12, sabi ron, ang banal na Espiritu, ang katibayan at tatak ng ating kaligtasan at pagkahirap. Nakita nyo? Pag binasa nyo yung Ephesians 1, verse 11 to 12, pinapakita doon, yung Holy Spirit, ibinigay sa atin ng banal na Espiritu na siyang katibayan at tatak ng ating pagkahirap at kaligtasan. He is the sealed. Selyo. Sabi ko sa inyo, yung salitang sealed, kapag kanong araw, ewan ko kung mga ibang generation yung kabataan natin dito, pero siguro yung iba dito, yung mga kalabaw at saka baka, may hero yun, di po ba? Nakikita nyo doon sa gilid ng kanilang yun yung baka, kalabaw. Makikita mo rito, may number at saka letter. May numbers at saka letter. Tama ko ba? Hero po yun. Pinatakan sila. Mainit po yun di ba? Yung may number siya, isasalab sa apoy, tapos pagka nagbabaga na, igaganon sa may ng baka at saka ng kalabaw. Makikita mo, nakaukit doon yung mga letters at saka numbers. Sealed po yun. Ibig sabihin, merong may-ari na. Hindi lang tayo binigyan ng sealed, binigyan pa tayo ng katibayan. At yun nga po ay ang banal na Espiritu. Amen? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo na ibinahagi niya sa atin, ay binigyan niya tayo ng makalangit na na pagpapala. Ano ibig sabihin po nun? Lahat po ng mga pinili ng ating Diyos Ama, lahat ng tinubos ni Kristo na pinili ng Ama, at binorn again ng Holy Spirit, lahat po tayo ay nakabahagi ng makalangit na pagpapala. Amen? Ano ibig sabihin nun? Kung pamimiliin tayo, anong inheritance ang gusto mo? Temporal o eternal? Pero siyempre, ang sasabihin ng iba na hindi nakakaintindi sa akin, mas magandang manahin ang mga material o kayamanan ng mundong ito, yun ang nasa isipan nila.
Pero, we as a Christian, we always appreciate itong sinasabi sa atin na meron tayong pagpapalang makalangit na tinanggap. And what is our inheritance? Wala pong iba, kundi yung eternal life at buhay na walang hanggan. If you want to know much better yung mga teaching ni Jesus Christ in the Luke chapter 12, 13, 14, 15, 16, 17, sabi niya, yung isang matandang mayaman, sabi niya, umani ako, ang dami kong inani, wala na ako mapaglagyan. Tama, sabi niya, papagiba ko na yung aking kamali. Papalakihan ko ang gagawin ko. Kakain, iinom, at magsasaya na ako. Be merry. Diba? Sabi niya, maging masaya na lang ako. Kakain na lang ako. Iinom na lang ako. Wala na akong iintindihin. Pero ano sabi niya ng Panginoon? Hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Kanino mapupunta ang iyong mga pinaghirapan? Tapos, ang pinaka-conclusion, ganyan ang sasapitin ng mga taong nag-iimpok ng kayamanan sa lupa, pero pulubi naman at hangal naman sa harapan ng Diyos. Ano mahalaga? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga sa atin ang kayamanan o ang pera. If we are Christian, alam natin na we are stewards of God's blessing. Amen? But the most important sa buhay natin ay walang iba kung hindi yung inheritance na binigay ng Lord sa atin. And that is eternal life because of what Jesus has done for us at the cross. Anytime nakunin tayo ng Lord, meron tayong buhay na walang hanggan. And that is the great blessing na ibinigay ng Lord sa atin. Tapos yung pangalawa, bukod dito, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ipinagtatanggol at pinangangalagaan niya laban sa lahat ng ating kaaway. We as a Christian, we always engage in warfare. Lagi ho tayong nakikipaglaban sa kasalanan. Ang bigat po ng kalaban natin. Ang sabi ng Biblia, sila yung mga espiritong naghahari sa himpapawid na nagpapalaganap ng kasalanan. Meaning, yan yung mga gawa ni Satan at saka ng Diablo at lahat ng kanyang allies, lahat ng kanyang kakampi. Evil realm. Ito yung kaharian ng kadiliman. Pangalawa, meron pa tayong kalaban. Ano pa? Yung mga inaalok ng sanlibutan na nagpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Pag di natin ito na-manage at na-discern, work, trabaho, pag-aaral, social media, ano pa? Napakadami na pwede sa atin na mag-distract kung wala tayong discernment. Kalaban natin yan. Ano pa? Meron pa. Yung kahinaan pananlaman natin. Yung mga petty sins na nagagawa minsan natin. Di ba? Sa ating isip, sa ating mata, sa ating mga pananalita at gawa natin because of our weakness. But, brothers and sisters, gusto ko ipunawa sa inyo, no one can snatch you in the hand of God. Wala akong makapaghiwalay sa inyo. Yes! Sometimes, may mga weakness na nangyayari sa buhay natin. Sometimes, hindi natin napipigilan yung mga dumarating na kasalanan sa buhay natin. Pero, alam niyo ang sabi ng John chapter 28, yun po ang pinaka-text ko rito. John chapter 10. Ano ang sabi ng Juan, kabanatang 10? Ang sabi ng Juan, kabanatang 10, ay ganito. Napakalinaw po ng pagkabigkas ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan chapter 10. Ang sabi niya sa verse 28 ay ito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ano karugtong? At kailanmay, di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. No one can snatch us from the hands of Jesus Christ. Amen? Napakaganda, di ba? Ang sabi ron, napakalinaw. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan tayo. Kailan nangyari yon? Because of Jesus Christ. Dahil kay Kristo po. Nang tayo ay
born again, ng banal na Espiritu pinagkalooban niya tayo, ng pananampalataya doon sa natapos na ginawa ni Kristo sa cross. Amen po ba? Siya yung naging basis ng ating salvation. Siya lamang ang kaligtasan natin, wala nang iba. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi, walang sino mang makakaagaw sa inyo. Pansinin niyo po yung word na, at kailanmay, di sila mapapahamak. Wala na pong condemnation sa atin. Amen? Ano pa yung karugtong? Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yung word na ninuman dyan, no one can separate you and no one can snatch you doon sa salvation na binigay ng Diyos sa inyo at relasyon nyo kay Kristo. Kahit na minsan matigas ang ulo natin, naaagawa tayo ng mali, ayaw natin sundin ng Lord, hindi yun nagpapawala ng kaligtasan mo. Of course, alam natin, merong consequence, may discipline yon. Pero hindi mawawala. Kaya nga yung word na nino man o sino man Pag sinabing sino man, nino man, general po yun. Ibig sabihin, pag dumating yung pagsubok sa'yo, hindi ka kayang agawin ng pagsubok. Amen? Kapag may sakit ka, hindi kayang agawin yung pananampalataya mo kay Kristo at kaligtasan mo ng karamdaman mo. Kahit na stage 4 pa rin. O kaya, nakagawa ka ng mali, hindi ho yung kayang agawin. Yung buhay na walang hanggan mo at yung pananampalataya mo kay Kristo. Ibig sabihin, no one, walang sino man. Amen? Tapos inulit pa sa verse 29. Ang sabi ron, ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At ano karugtong? At hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Now, if you notice, we are in the hands of the Father. Amen? We are in the hands of Jesus Christ. In verse 28, nasa kamay tayo ni Kristo. Amen? In verse 29, nasa kamay tayo ng Ama. Parang ganito po yun Kahit saan ka, kung nandini ka, tatalong ka, kaya ka saluhin sa kabila. Nandini ka, tumalong ka, kaya kang saluhin. No one can snatch us from the hands of the Father and the Son. So, ibig sabihin, that is the practical application. Na kapag si Jesus Christ ay kinilala natin na head ng kanyang church and we are obedient sa Word of God ni Jesus Christ na pinapangaral at naririnig natin dito ang Panginoon patuloy na gumagawa consistently sa buhay ng bawat isa sa atin through His Word and through the work of His Holy Spirit sa buhay natin. At dito ako magtatapos sa question and answer 52. Anong kaaliwan ang dulot sa iyo nang si Kristo ay paparito muling upang hukuman ang mga buhay at mga patay? Basahin ko muna po, pero we will continue on next Sunday School kasi ito po ay eschatology. Tumutukoy po ito sa last days, sa magiging uri ng kalagayan ng mundong ito. Kapag tayo ay namatay, ano yung mangyayari sa atin? Pero nais ko pong ibigay sa inyo ang glimpse ng ating pag-aaral dito sa question and answer 52. Anong kaaliwan ang dulot sa iyo ng, I quote, galing po ito sa Article 7 ng Apostle Creed. Ang sabi rito, si Kristo ay paparitong muli upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Darating si Kristo rito. Yun yung huli na pagbabalik ni Kristo. At yun yung nagdadala ngayon ng new heaven and new earth. Pag dumating si Kristo, there is a final judgment. After that, the new heaven and the new earth. Ito ang sagot. Na sa lahat ng aking kapighatian at kahirapan, taas noong naghihintay sa Kanya o kay Kristo na siyang naghandog ng Kanyang sarili para sa aking kapakanan sa hukuman ng Diyos. At siyang nag-aalis ng lahat ng sumpang ukol sa akin na siya'y babalik bilang hukom mula sa langit. Pagbalik ni Kristo, hindi na ho siya tagapagligtas. Pagbalik ni Kristo, hukom na po siya. Amen? Uhukuman na niyo tayo. At ito ang karugtong. Na siyang magtatapon sa Kanya at sa aking mga kaaway
sa walang hanggang kaparusahan. Na siyang magtatapon sa kanya at sa ating mga kaaway sa walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, sino ba yung kaaway ng church? Sino ba ang kaaway ni Kristo? Sinners po. Amen? Na hindi tumalima sa ebanghelyo ni Kristo na kanilang narinig. Walang nangyaring regeneration, walang nangyaring repentance, walang nangyaring totoong pagliligtas ni Kristo. At ano ang sinabi doon? Sila ay tatapon sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit, siya rin, si Kristo rin, ang magdadala sa akin o sa ating lahat ng kanyang mga hinirang sa makalangit na kagalakan at kaluwalhatian. So in the second coming of Jesus Christ, it will usher to the eternal punishment ng mga taong hindi kumilala, nagkaroon ng kaligtasan because of the gospel of Jesus Christ. Ang sabi ron, itatapon sila sa walang hanggang kaparusahan. Ang linaw po niyan sa Revelation chapter 21, ano sabi ron, verse 8? Ngunit, sa mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano pa? Lahat-lahat na binanggit doon, itatapon sila sa lawang apoy na asupre na ikalawang kamatayan. Yung kamatayan doon, di mamamatay. That is a symbol of eternal separation sa ating Panginoon Diyos. Maghihirap po. Pero, ang sabi doon, sa pagbabalik ni Kristo, yung lahat ng niligtas ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi doon sa langit, wala nang luha, wala nang karamdaman, wala nang gutom, wala nang sakit, wala na ang lahat ng bagay at lumipas na. Bakit po? Kasi kasama na natin si Kristo. Amen? So kapatid, one day, babalik si Kristo. At kung hindi man bumalik si Kristo, pero nauna na tayo ang kinuha ni Kristo, yung katawan natin. At yung kaluluwa natin, umalis sa katawan natin. Ang sabi ng Lucas 16, we will be in the presence of Jesus Christ after death. Ang kaluluwa natin ay mapapa sa ating Panginoon, Yesu Kristo. Amen? That is the reason why Jesus Christ is the head of the church. Siya yung ulo. Siya yung ating tagapagtanggol. Siya po ang ating basis ng kaligtasan. At siya ang nagro-rule sa buhay dapat natin at sa iglesia kita. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. We are thankful and grateful spiritually sa buhay po namin sapagkat kami na dating makasalanan ay kinatagpo ng inyong biyaya. Kami na dating makasalanan na nararapat maparusahan sa impyerno. Kami na dating makasalanan na kahit ni kabiting na isipan o hinagap ng aming isipan na maboborn again kami, ay binayayaan ninyo ng buhay na walang hanggan. Nang dumating ang tamang oras sa buhay namin, nang ipahintulot ninyo na marinig namin ang inyong gospel, nang marinig namin, Panginoon, na pinahintulutan nyo na si Jesus ay namatay para sa mga hinirang, para sa kasalanan, nilibing na buhay para sa aming kaligtasan. Panginoon, ginawa ng banal mong Espiritu na ang spiritual na kamatayan namin ay kanyang baguhin, na kanyang buhayin, upang kami ay sumampalatayang pinagkalooban ninyo dun sa aming Panginoong Hesukristo, na siya nag-alay ng kanyang buhay to redeem us, to cleanse us, to forgive us, to justify us, to regenerate us sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, wala po kaming negatiting na ginawa para maligtas kami. Wala po kaming kalayaang ng kaisipan na nagdesisyon noon na tanggapin namin kayo. Kundi ang lahat ng benepisyo ng ginawa ni Jesus sa amin doon sa cross ay nirigalo ng banal na Espiritu sa amin. Kung kaya't
Sumampalataya kami kay Jesus. Kung kaya't si Jesus ay naging tagapagligtas at Panginoon ng buhay namin. Kung kaya't kahit hanggang ngayon, niririgaluhan nyo kami ng gawa upang makapagpatuloy kami sa inyong kalooban at naisin na mangyari at gawin namin sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, patuloy niyo pong pagpalain ang inyong iglesyang ito. Patuloy niyo pagpalain ang bawat kapatiran. Patuloy niyo pagpalain ang bawat isa. Panghawakan namin ang mga panghako ng inyong mga salita at kung kami tumindig at mag-rely sapagkat this is the accurate promises of your word sa buhay po namin. At kapag dito kami nakasandig sa Ebanghelyo ni Kristo, sa mga pangako ng inyong salita, kailanman, despite of trials, despite of temptation, o yung mga bagay na nangyayari sa buhay namin, makakapagpatuloy kami dahil pinangako ni Jesus, walang sino mang makakaagaw sa amin sa inyong kamay at sa kamay ng aming Ama. Thank you for your ruling grace in this church at sa lahat ng bawat isa sa amin dahil kayo, Panginoong Jesus, ang siyang ulo, ang head ng iglesyang ito na aming kinabibilangan. This is our prayer, Father God, in the most and precious name of our Lord, Savior, and Jesus Christ. Everybody says, Amen. God bless you all. Okay, off now. Thank you. So we have a break. Be the